So ngayong araw na to ay pag-uusapan natin kung gaano kalaki yung mapapagawa mo na bahay kung may pera ka na 1 million pesos at magkano yung iaalat mo para sa materyales at saka iaalat mo para sa labor at saka mga miscellaneous. So pag-uusapan natin sa video na to. So, yung scenario natin is may budget ka na 1M, tapos may lupa ka na, and then gusto mo lang malaman gaano kalaki. Ito para magkaroon ka ng idea at alam mo yung sasabihin mo sa yung nakuhang architect or nakuhang engineer na magdodrawing ng plano para sa'yo. So, sa 1 million is makakagawa ka ng 30 to 50 square meter na bahay. So, maaring 6 by 6, 6 by 5, 6 by 7 for 42 square meter, or 7 by 7, 49 square meter. So, ganyang mga sizes yung posible mong mapagawa na bahay. So, ang mangyayari is makakapagtayo ka ng basic na bahay. Same, dun tayo sa 7 by 7. So, that's 49 square meter. So, sagarin natin yung 30 to 50 square meter na size. So, piliin natin, say, 7 by 7 para perfect square. So, that's 49 square meter. Kapag i-divide natin yung pinaka-amount, say, 1 million. So, 1 million pesos divided by 49 square meter. So, ang kakalabasan is 20,408. 20,000 per square meter, or say, 21,000 per square meter. So, ganyan yung gagastusin mo. So, magkano yung iaalat mo para sa materyales? So, bali yung kanyang kalalabasan or yung finish ng bahay is bare lang. So, meron siyang mga essentials, like meron na siya talagang structural, roofing, tapos mga basic interiors, may tiles, pero hindi yung mga mamahalin na tiles, tsaka hindi ganun ka mamahalin na mga gamit sa loob or interior. Yung mga tipong bare lang talaga na kung saan may 2 bedroom, ganun. So, yan yung based dun sa budget na 1 million kapag 7 by 7 yung size ng ipapagawa mo. Kung i-breakdown natin, iba-budget mo 600 para sa materyales, tapos 400 para sa labor. Pero kung i-itemize talaga natin, so maglalagay ka ng 500k para sa materyales at 100k para sa mga miscellaneous na mga bibilhin, yung mga tipong doon sa plano is ganun lang inabot, pero sa actual pala may mga additional na materyales na kailangang bilhin. Kaya naglalagay tayo ng for contingency na fund or para yan sa mga unforeseen. Sa labor cost naman, kaya naman yan siya paliitin, hindi talaga 400k, kaya naman yan up to 300k. Kasi yung natitira pa na 100k para sa permit, sa pag-process nun, sa mga transportation, ganun. So yung 400k mo para sa labor is that pwede mo siyang i-compress into 300k. Depende kasi yan sa gagawa, tsaka paano sila gumawa na hindi naman papatagalin yung trabaho. Kung arawan man or pakyawan or contractor yung kukunin. And then, yung 100k naman na natira is para sa permits, processing, mga gastos-gastos, transportation, ganyan. Kasi maaari din tong mas lumiit ha. Sa either 80k lang magagastos, hindi ibig sabihin na ganun na talaga yung magiging amount. Kasi magdedepende yan sa magiging designer mo. Kung kukunin mo ba na architect is mahal ang singil sa'yo or mas mababa. May mga nagdi-design kasi na affordable lang, meron ding mas mahal, merong pinakamahal. Nagdedepende yan sa nakukuha nyo. May video ako about value engineering na kung saan ito yung paraan para makatipid ka. So, pwede mong panoorin yon kasi madidiscuss doon about sa pagpapadesign. Yung may incorporate mo na mismo sa yung nakuhang engineer or architect na nagdi-design sa bahay, na sa simula pa lang ay ma-discuss mo sa kanila na ito yung gusto mo, yung hindi ganun kalaki yung budget mo, hindi mo gusto na gumastos ng malaki, kaya kung pwede, i-value engineering yung project. So, may video ako na separate nun. So, pwede nyo panoorin pagkatapos ng video na to.
So, paano mo mamamaximize yung 1 million pesos na budget? So, may mga tips ako para doon kasi maaaring mas lower pa talaga yung magastos mo or kapag hindi sunerte, baka lumampas din sa 1 million kung yung papagawa mo is 7x7 or 6x7 or 6x6, mga ganon. So, ito yung mga tips na pwede nyong tandaan para ma-maximize yung value ng 1 million pesos. So, una is piliin mo yung mga simple design, hindi siya complex. Yung mga box type kasi may cost implication talaga yung size or layout, paano yung pag-layout kahit same na area. So, diniscuss ko yan siya sa paano makakatipid kapag nagpapagawa ng bahay ngayon. So, in-example ko doon kung bakit nag-a-affect talaga yung pagpili ng design or paano yung magiging layout. So, may example doon. So, panoorin nyo na lang din pagkatapos ng video na to. So, pangalawa is yung mga pipiliin mo na materyales. Kung pipili ka ba ng materyales na local or abroad? Kung pipiliin mo yung mga locally made or nabibili lang locally, so makakat mo yung transportation cost or additional na gastos doon. And then, choices of materials syempre. Kung pipili ka ba ng mga mamahaling tiles, kasi kadalasan yan, yung gastos talaga, example, sa pinaka-structure ng bahay mo, isaabot ka ng 39% sa kabuuan ng iyong budget or kabuuan ng 1 million. Kakainin naman ang almost 40%, minsan nga mas higher pa sa 40%, dun sa architectural or dun sa pagpapaganda talaga ng bahay. So, maigi na since alam mo na yung budget mo dun is limited lang, so kunti-kuntiin mo na lang yung pagpapaganda. Ang pinaka-importante is yung pinaka-structure na sarado talaga ang bahay, tapos talaga may pintuan, may roofing, may ceiling, may mga tiles, may mga basic na mga fixtures. Syempre may CR, may bedroom, ganyan. Tapos, saka mo na siya talaga sobrang pagandahin based sa gusto mo na mga pinin mo sa Pinterest or mga nakita mo online na gusto mong gayahin. Since ang ano natin dito, ang gusto natin mangyari kasi is that paano mo mapakasya yung 1 million tapos yung gusto mo or yung laki ng bahay na gusto mo is nasa 49 square meter or 50 square meter, ganon. So, yan yung isa sa tips para doon. So, maigi talaga na kumuha ka ng reliable na contractor or yung gagawa ng bahay mo, yung kukunin mo na foreman or kukunin mo na mga trabahador, kung gusto mo yung ikaw mismo yung magpagawa, kung may experience ka naman, tsaka may idea ka talaga. So, mag-a-affect din talaga yan kasi kapag kinuha mo talaga is hindi din honest talaga na contractor or hindi honest na trabahador, yun, ang laki ng magiging impact niyan. Tsaka, kunwari, nakuha mo, hindi skilled para doon, tas nilagay mo siya, ang tagal niyang gumawa noon, or mali-mali yung paggawa niya, so nasasayang yung materyales, or nagre-request siya ng mga materyales na sobra talaga sa ano talaga dapat ang requirement, or kunwari, aksaya sa pintura, tapos yung tiles, wala pang 1 taon, kumapak na, mga ganon. So, be careful talaga tayo sa pagpili din talaga ng gagawa ng ating bahay or gagawa ng ating project. Yan, isa yan talaga sa mga titignan talaga. Actually, marami namang dapat tignan pero yung mga major, yung materials na gagamitin, yung gagawa ng trabaho, tsaka paano siya i-supervise. So, 'di ba? Kung sumunod ba talaga sa plano, ganun. At saka walang masyadong mga aksaya sa materyales. So may mga challenges kapag kunwari nag-stick ka lang talaga sa 1 million na budget, pero 'di ba? Ang dami ngang nakapagpagawa ng bahay na hindi umabot ng 1 million pero ang ganda ng kinalabasan kasi nakakuha sila ng magaling na tagagawa. Tapos hindi din aksaya, tsaka walang pabagal-bagal sa trabaho. Yung 1 million ngayong 2025 is makakagawa talaga ng bahay. Ang pinaka-challenge lang talaga dyan is maaring yung pagtatayuan mo na lugar or location, rural area ba yan, sa probinsya ba yan, or dito sa NCR. So, magva-vary talaga yung presyo ng mga materyales, tsaka yung pagbabayad mo sa mga laborers or sa contractor, ganyan. So, itong video na to is magkaroon ka lang ng idea na gaano kalaki ba
ang size ng bahay ang mapapagawa ko. It's either 30 square meter or 50 square meter yung mapapagawa mo. Depende sa magiging location, depende sa type ng bahay or design, anong mga materyales na gagamitin, sino yung gagawa, at saka syempre yung pagsusupervise nun kung maayos ba. So yun lang muna for today. I hope na may natutunan ka sa video na to. So may mga video pa ako na mas na-elaborate yung about paano makatipid, so anong mga dapat gawin. So nandun sa construction na playlist. Pwede nyong i-click after mapanood ang video na to. Anyways, thank you for sticking around. And if you find this video helpful, please don't forget to subscribe to support my channel. And see you again sa aking susunod na video. Bye!